Kumbaga yung infection yeah. infection sa ngipin can travel. Maapektuhan yung bacteria ay maaaring mapunta sa balbula ng puso. Yes, at hindi ito ordinaryong bacteria, Miss Cheryl, ha? Ipakita natin sa ating picture number 9. Once we see this kind nung itsura ng bibig natin in the mirror, ayan, tingnan po natin, in the mirror, nakikita mo mayroon ng dilaw-dilaw na brownish doon sa bandang ibaba ng iyong ngipin. Tapos may mga deposit ka nang nakikita doon sa iyong gilagid. Yeah. That is a sign doon sa picture number 10 na mayroon ka ng a special kind of bacteria. Ayan. This bacteria from the mouth can cause blood clots. Miss Cheryl, sabi nga natin, aakyat yan sa ating sirkulasyon. It affects the valves of our heart. It causes blood clot. At ang bacteria na to, ang tawag ay Streptococcus gordoni. It is a mutant form of bacteria na kung tawagin natin ay Streptococcus gordoni. Coronary artery disease means mayroon ng bara doon sa ating sirkulasyon. At makikita natin yan sa picture number 11. How it can cause blood clots and deposits in our artery. So sa kaliwa, makikita nyo ngayon, that is the bacteria, particularly the Streptococcus gordoni. It enters the bloodstream na makikita natin ngayon sa bandang kanan. Manganganak yan. And then magiging apektado yung ating blood flow. Titira yan doon sa lining ng ating mga ugat. Yung nabanggit ni Miss Cheryl, which is the coronary arteries. At doon, kikipot yung ugat na ito. And then, sa picture number 12, will show us na pwede na talaga magkaroon tayo ng heart attack just by neglecting our oral health. Miss Cheryl. Oo, dapat hindi po natin balewalain